Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Tito Manny TV. Pinag-uusapan pa rin po hanggang ngayon yung naging birthday celebration ni President Bongbong Marcos kung saan may mga kaibigan siya na dinala ang grupong Duran-Duran dito sa Pilipinas para magtanghal sa kanyang birthday celebration. Ngayon, yung mga DDS syempre nagwagwagan na naman ang mga dila at ito daw ay impeachable offense dahil tumanggap si President Bongbong Marcos ng regalo and this will fall under graft and corruption. Pero matanong ko nga, nung panahon ni then President Rodrigo Duterte kung saan nakatanggap siya ng gold Rolex watch para sa kanyang birthday, meron bang pumalag? Ayon po dito sa balita noong March 27, 2017, Duterte given gold Rolex watch for birthday. Pero ang sabi ni Duterte, the sender refuses to take the luxury watch back, so he plans to sell the watch at a discount. Yan po nung panahon niya. Naibenta kaya yung relo? Asan po ang katibayan na naibenta? At saka, kung ibinenta man niya yun, the mere fact na yun ay tinanggap niya. Dapat nung nalaman niyang may nagregalo sa kanya, hindi niya tinanggap, pinabalik niya, kahit na anong mangyari, ipabalik niya dun sa sender. Pero hindi po yung first time na nakatanggap siya ng mga luxury items. Sabi po dito, this is the second time Duterte has admitted being given luxury goods. Sabi niya may nagbigay din sa kanya ng isang Mercedes-Benz. Although ang sabi dito, balak na ibenta din yung kotseng yon. Ang tanong, naibenta ba? At alam po natin na ang kanyang best friend na si Kibuloy ay marami na pong naibigay na regalo kay then President Rodrigo Duterte. Hindi po natin mapagkakailayan dahil yung dalawang yan ay sanggang dikit hanggang ngayon. And during that time, nagsalita ang abogado ni Rodrigo Duterte na si Salvador Panelo. Ang sabi niya, there is nothing wrong with accepting a birthday gift. Kibuloy is not even transacting anything with the government. Kung birthday at nagbigay, syempre depende sa capacity ng giver. O, ngayon na meron nagregalo kay President Bongbong Marcos ng isang surprise birthday concert at ang kinuha nila ay ang Duran-Duran. Yan ba ay matatawag na graft and corruption? And is that an impeachable offense? Well, syempre para sa akin na isang Marcos defender, sasabihin ko hindi. Dahil karapatan ng ating presidente na mag-chill-chill naman sa hirap ng ginagawa ng ating presidente para maresolba ang mga problema ng Pilipinas. He needs a break at saka birthday niya at hindi galing sa kaba ng bayan ang pinambayad sa Duran-Duran. Yan po ay galing sa mga private citizens na best friend o mga kaibigan ni PBBM. Tulad nitong si Kibuloy na nagbibigay ng mga regalo and I'm sure mamahaling regalo kay Rodrigo Duterte. O ano masasabi ng mga DDS dun sa Rolex Gold Watch, dun sa Mercedes-Benz? Pero syempre, yan po ay point of view ko bilang isang Marcos supporter. Ano ba naman ang malay ko sa legal implications niyan or kung bawal yan sa batas? At sino po ba ang may alam sa mga gantong mga issues? Syempre ang mga abogado. At isa sa magaling magpaliwanag ay itong si Attorney Rene Bueno. So pakinggan po natin in a lawyer's point of view kung meron bang nilabag na batas si President Bongbong Marcos. Pakinggan po natin. Buenos dias mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, mga kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, unang araw sa linggong ito. At ang ating oras ay menos 15 para alas 5. Ngayon po ay September 16, 2024. Medyo napaaga ang ating vlog ngayong araw na to. At sandali lang to. Sapagkat ako hindi mapakali. Dahil kagabi ay marami kong nabasang napakinggan mga blog articles sa YouTube at sa other social media platforms kung saan pinupuna ang pag-attend ng surprise birthday party ng ating presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Kung saan pumunta daw siya sa isang 5-star hotel at doon na sorpresa at dinatnan na merong kumakantang isang sikat na pop rock na banda na nagkataon, paborito niya, walang iba kundi yung Duran-Duran. Okay, so paborito niya yun. So ngayon, pinuna siya. Dahil bakit daw nagkaroon ng ganitong klaseng pag-celebrate ng party na napaka-bonggang-bongga, di ba? At ito daw ay pinagbabawal ng ating batas. So may mga abogado, may mga professor from UP na pumupuna na kung saan
ay ito daw ay malinaw na paglabag sa isang special law na Republic Act 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and other special laws, including the revised penal code. Ngayon ang tanong, ito bang pagpunta ni Presidente Marcos dun sa birthday party na wala naman siyang kaalam-alam ay may be considered as a gift? Kasi yung pagbibigay ng regalo sa isang public official, particularly in this case, si Presidente, ay considered daw as a gift. Papasok yan sa krimen na bribery at doon sa special law na Republic Act 3019, yung pagtanggap ng regalo ay violative of that Republic Act 3019. Ngayon, discuss natin. Pinagbabawal ba talaga yan? Siyempre, generally, pinagbabawal yan. Pero yung pinaka-important, yung pinaka-keyword dito sa pagpuna nila kay Presidente, yung salitang gift. Okay? Yung presents. No? Yung bang pagpunta ng Presidente sa isang 5-star hotel at siya ay pumunta doon because he was invited to attend a dinner and attend a concert. Isang lugar lang, umattend ng dinner, pagpasok niya doon, narinig niya yung tugtugan at siya ay nasurpresa at ang kumakanta ay ang sikat na banda na Duran Duran na nagkataon ay kanyang paboritong banda. Ang tanong ngayon dito, liable ba si Presidente Marcos? Ngayon na ibibigay ko ang aking opinion tungkol dito sa batas na binabanggit ng mga abogado at mga profesor from UP na kung saan bakit daw tumanggap ng gift or presents ang Presidente. Okay, so ito ang aking opinion. Generally, attending a dinner or attending a concert or combine attending a dinner and listening to music like this Duran Duran, umating ka ng concert, ay these are not considered. These activities are not considered as a gift. Kasi yung gift na yan, depende yan sa social, cultural, and legal context. But in this case, so sa Presidente, kasi kung yung special circumstances dito should be considered. Kasi birthday niya, pagkatapos magtrabaho, namigay na regalo sa mga kabataan doon sa Malacanang, ay pumunta dito sa 5-star hotel na wala namang kaalam-alam na sinorpresa siya ng kanyang mga kaibigan. So will that be considered as a gift? Generally, it may not be considered as a gift because this is typically seen as a social interaction, an entertainment, and to strengthen the relationship of the person or the group of person who organized the event with this special person. Lalong-lalo na kung mga kababata niyang nag-organize niyan at matagal niya ng mga kaibigan at wala namang transaksyon sa gobyerno. Yan ay hindi mako-consider as a gift. Isa pa, napaka-importante sa sitwasyon na to na i-consider natin yung primary intent of the person attending the dinner and the concert. Because if the primary intention of the person attending the dinner and the concert is to socialize, entertain himself, and strengthen the relationship with the group of persons or friends na nag-invite sa kanya to attend the dinner and the concert because it is his special day, definitely it will not constitute as a gift. Remember, ang pinaka-keyword, that main factor kaya nila inaakusahan ng Presidente is because of the fact that the President accepted daw a gift from group of friends and group of persons. But in this case, I will not consider this one as a gift because the primary purpose of the person attending the dinner and concert is to socialize, to entertain himself kasi birthday niya eh. Sino ba ayaw mag-celebrate during his birthday? Diba? Lahat tayo, gusto natin, pag birthday natin, masaya tayo, nakikinig tayo sa musika, kumakain ng masarap na pagkain, at gustong-gusto natin na makakasama natin ang ating mga kaibigan, kaklase, kasama sa opisina, lahat ng tao na malalapit sa atin ay gusto nating makita tuwing
birthday natin in order for us to strengthen our relationship with them, di ba? So if that is the case, it will not constitute as a gift, and therefore the person or the public official should not be held liable for graft or bribery or under any special laws or the revised penal code. Yun lang po. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. So ayan, sa tingin ninyo, may punto ba si Atty. Rene Bueno? Dapat bang makasuhan si President Bongbong Marcos? Kayo na po ang humusga. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.